hindi pwedeng mas gusto mong iyakap niya dahil hindi naman yung nanay mo eh. Ibang tao yun. Malapit lang talaga ang loob ko sa kanya dahil naaalala ko sa kanyang kapatid mo. I understand, Ma. Ayun, nagseselos yun. Talaga? Talaga nagsiselos si Vanessa. Kaya anak, huwag ka na makikipagkita kay Roxanne. Ayun, nagseselos. Basta ayoko nang makipaglapit pa si Mira kay Roxanne. Roxanne? Nandiyan na naman ba siya? Wala po, Nay. Wala po siya. Ay, Nay, natawagan ko na kayo mamaya. Sige po. Mira, sandali muna. Mira. Kakabwisit na eh. Alam mo yun, I don't like her, Jillian. Pero mo, pupunta-punta pa siya sa bahay namin, ang kapal na mukha niya, tapos mauhuli ko, kayakap niya yung mommy ko. Sino ba namang hindi mababwisit, di ba? I know for a fact that she's using my mom's sadness for her benefit. Isn't that just so annoying? Oo. Insecurity attack ka na naman ba? Akala ko ba sinabi mo na sa mommy mo na naiintindihan mo yung closeness niya dun kay Lyra? Pwede ba? Gawin mo muna yan bago ka mag-angst dyan. Malamang kailangan ko sabihin yun, no? Para ma-appease yung mom ko. Pero I really, really don't like her. Okay? Alam mo pa kung ano kinakabwisit ko? Yung nag-i-effort yung mommy ko para maging close sila, pero sa akin hindi. I don't like her. You know what? Scratch that. I hate her. Vanessa! Salamat, Bugoy. Oh, akala ko hanggang alas 8 pa yung ano mo. Duty mo sa ospital. Oo nga, pero naisip ko na mag-lunch tayo nila Lyra. Nasaan siya? Lyra! Ay, naku, ano, kasi si Lyra na ano. Ano? Ako, parang may kasalanan pa yata ako sa'yo. Pinayagan ko kasi silang umalis ni Roxanne. Sabi na nga ba, pumunta na naman dito si Roxanne eh. Bakit mo pinayagan? Mars naman, hindi ba? Kaya nga kita pinatira dito para maalagaan mong inaanak mo. Pagkatapos konting kausap lang sa'yo, pinapayagan mo agad. Bakit hindi ko naman pinabayaan yung bata ah? Saka aminin mo naman, napakahirap tumanggi doon sa Roxanne. At saka ang sabi naman nila, sandali lang naman daw sila aalis. Saan daw sila pupunta? Diyan lang naman, malapit lang. Sa Amerika. Mars! Pero dadaan pa yata ng Canada. Ha? Ng ulo. Ma'am Roxanne, mas masarap po pala ang carbonara. Kasi ho, dati, puro red spaghetti lang ho yung kinakain ko eh. Yung may hotdog ho. Ngayon, magugustuhan ko itong may white sauce. Paborito namin ni Angeline yan. Pag nandito kami, yan ang in-order namin. Hindi ako iiyak. Huwag kang mag-alala. Ngayon, kung gusto mo talaga ng carbonara, kailangan bisitahin mo ako sa bahay para ipagluto kita. I make the best carbonara, akala mo. Ako, Ma'am Roxanne, salamat na lang po sa imbitasyon nyo, ah. Pero ayoko ko kasing magka-problema uli kami ni Vanessa pag nakita niya ako dun sa inyo. Nakausap na kami at hindi siya galit sa'yo. She was drunk and sorry sa mga nagawa at nasabi niya. Kahit na ho, Ma'am Roxanne, ayoko ko kasing magselos uli siya sa akin. Pero salamat po talaga sa imbitasyon. Ma'am Roxanne, okay lang po ba kung i-take home na lang ho natin itong kinakain natin? Kailangan ko na ho kasi umuwi. Lyra, huwag ka munang umalis. Gusto ko sana magpasama sa'yo, kaya huwag ka munang umalis, please. Sige ho. Saan po tayo pupunta? Anak.
Si Mommy po, may dala kang pasalubong para sa kanya. Yung favorite niya. Wow. Umalis ang mami mo eh. Bakit saan nagpunta? Hindi ko alam kung saan. Naku, sayang naman. Hindi na masarap to pag hindi mainit. Oo nga. Kaya lang alam mo, mas masarap yan kung pagsasaluhan ninyong dalawa. And I heard okay na kayo ng mami mo. Apo, okay na po kami. Sabi ko na sa'yo eh. Ikaw naman kasi, huwag mo na lang kasing kino-compare yung sarili mo kay Angeline o di kaya kay Lyra. Mahal na mahal ka ng mami mo. Mahalaga ka sa kanya. Basta huwag mo na uling uulitin yung ginawa mo, umuwi ka ng lasing, ha? Yes, Dad. Teka, excuse me. Hello? Magandang hapon ho, Mr. Saavedra. Si Zenny ho ito, yung mother ni Lyra. Oh, Senny, napatawag ka. Opo, itatanong ko lang po kung nandyan si Lyra. Kasi po, nanggaling dito si Ma'am Roxanne kanina at umalis silang dalawa. Hanggang ngayon po, wala pa dito at hindi naman po sinasagot ni Lyra yung mga tawag ko. Umalis kasi sila eh. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Ganun po ba? Sige po, maraming pong salamat. Pasensya na po sa istorbo. Dad, di ba si Zenny yan yung nanay ni Lyra? Magkasama po ba si Lyra at si Mommy? Hindi, may tinanong lang siya. Thanks for coming with me here, Lyra. Ma'am Roxanne, gusto ko rin naman pong pumunta dito eh. Hindi pa po ako nakakadalaw kay Angeline. Tita, Prince, Ikaw? O ano, Mars? Nakontak mo na ba yung anak mo? Paano ko siya makokontak? Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. At hanggang ngayon, magkasama pa rin sila ni Roxanne. Magkakilala ko kayo? oo. Kilala ko si Prince. Prince? Prince? Ikaw si Prince? Siya nga si Prince. Siya ang boyfriend ni Angeline. Boyfriend ka ni Angeline? Ikaw si Prince? Paano mo nakilala si Prince? madalas po namin siya nakita ni Angeline dun sa coffee shop na tambayan namin dati. Bakit nakatanga ka lang? Di ba sinabi ko na, mesa namin yan, kaya lumipat ka na ibang pwesto. Alis! Si Angeline. Siya yung babaeng kasama mo nung inatake ako. Siya si Angeline. Yung hinakilala mo na ang anak ko? Nagkausap pa kayo ni Angeline? At tita, hindi ko sila personally magkakilala. Kaya wala ko sila napag-usapan. Sa coffee shop lang po, doon namin siya nakita. Yun lang po. Sige po, mauna na po ako. So, magkasama na naman si Lyra at si Mommy.
Anak, sana huwag mo naman mamasamain yung pagkikita nila. No, it's okay, Dad. Naiintindihan ko naman eh. Alam ko naman na gusto lang mapalapit ni Mami kay Lira. Talaga? Hindi ka ba nagsiselos? No! Si Lira na lang ang natitirang link ni Mami kay Angeline, kaya naiintindihan ko kung bakit gusto niya mapalapit kay Lira. So, okay na sa akin yun. Hindi naman ibig sabihin na hindi na ako mahal ni Mami, diba? Of course. Well, I'm glad you understand your mom. Mabuti pa, hintayin mo na lang ang mami mo. Tapos pagsaluhan niya yung carbonara, I'm sure matutuwa yun. Okay. Sige, kayat muna ako. Maggie? Maggie? May pasalubong ako para sa'yo. Kainin mo. Gusto mo yan, ah. Angeline, may papakilala ko sa'yo, anak. Siya si Lira. Siya yung babaeng natulungan natin. Nasa kanya ang puso mo, anak. Angeline. Maraming salamat Maraming salamat. Dahil sa'yo, nadugtungan yung buhay ko. Makakaasa ka, Angeline. Aalagaan ko tong puso mo. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa mami mo, Angeline. O, eto. Pampababa ng init ng ulo. Dead man na kasi. Anong dead ma, Mars? Dinala niya ang anak ko na walang paalam sa akin, dead ma. Hindi porke binigyan nila ng puso si Lira, maaari na nilang gawin ang lahat ng gusto nila. Hindi po pwede yun. Ano ka ba? Namasyal lang sila? Hindi naman kinidap yung anak mo. Saka nagpaalam sa akin. Ano Bakit kailangan pa silang mamasyal? Aber, sabihin mo nga sa akin. Simula nang inoperahan si Lira, hindi na niya tinantanan ng anak ko. Ano palagay niya? Extension ni Angeline si Lira? Wala ba nakakapagsabi sa kanya na iba si Lira, iba ang anak niya? Bakit hindi ka magsabi? Sabihin mo, yung ganyan na ganyan ang itsura mo. Yung parang umuusok yung ilong mo para tapos ang problema mo. Talagang sasabihin ko yan, pagdating niya dito, makakatikim siya sa akin. O, sige. Oo, ano ka ba? Ito, hindi na mabiro. Tigilan mo nga ako. Ano ka ba, Mars? Intindihin mo naman si Roxanne. Nawala ng anak yun. Buti ka pa nga, si Lira nasa iyo pa. Nasa akin nga ang anak ko, pero hindi niya tinitigilan. Mars, hindi mo ba nararamdaman? Inaagaw niya si Lira sa akin. Inaagaw niya ang anak ko sa akin at hindi ako papayag nun. Vanessa, tingnan mo nga itong ginawa ko. Okay na ba ito sa'yo? Okay na yan? Hindi mo naman tinignan eh. Alam mo yung utak mo, wala dito sa ginagawa natin. Eh kasi kanina ko pa tinatawagan si Mami eh. Hindi siya sumasagot. Eh kasama niya si Lira. Pwede ba? Mag-focus ka muna dito sa paper natin. Kasi wala ka namang magagawa kung mas gusto kasama ng mommy mo yung lirang yun kaysa sa'yo. Ma'am Roxanne, thank you po talaga. Sobrang nag-enjoy ako ngayong araw na to. Thank you din, ha?
Bakit biglaan? Ginabiho yata kayo, Mrs. Saavedra. Anong ginawa mo sa buhok mo? Bakit ka nagpagupit, Lira? Anong Zenny, I'm sorry. I convinced her kanina na gupitan na ang mahaba niyang buhok at saka nagpasama rin ako sa punto ni Angeline. I'm sorry kung medyo ginabi kami. Sana hindi tayo magkaroon ng problema dahil dito. Okay lang po, wala akong problema. Maraming pong salamat. Sige. Sige ho. Ingat po, Ma'am Roxanne. Lira, Pumasok ka na sa loob. Nay, sorry po pala kung sumama po kay Ma'am Roxanne. Hindi ko kasi siya matanggihan eh. Sorry po kung hindi po ako sumunod sa gusto niyo. Naiwasan ko siya. Pumasok ka na nga sa loob. Pumasok ka na. Sige po. akala ko ba aawayin mo si Mrs. Saavedra? Pagsasabihan mo, hindi mo kaya, no? Sinong pumigil sa akin? Ako ba? Oo nga, ako nga. Ay, ikaw? Ikaw? Sigurado ka na? Oo, ako. Ako. Nakita mo yun? Oo. Maarte, hindi ba? Bagong gupit. Baka... Ganun? Sara mo na itong gate. Katulong ako, bayaran? Sara mo na. Ang init ang tao dito. Ang init ang mga ulo. Ay, sus. Ang kapal ng mukha ng Lira na yun. Pagkatapos niyang lumabas, tapos iinom pa siya, kakakita ko lang sa kanya kanina sa puntod ni Angeline eh. Kasama niya pa si Tito Roxanne. Wala namang masama kung dalawin ni Lira yung puntod ng tao na nag-donate sa kanya ng bagong puso. Kahit na, hindi niya deserve na makuha yung puso ni Angeline. Teka lang, ba't ka ba kay Lira naiinis? Wala naman siya kasalanan sa'yo. Si Angeline yung dapat ang nabuhay eh. Hindi siya. Bye-bye. Bye, ingat. Thanks. Hi, Ma. Hi, Van. Hello. Kamusta lakad niyo ni Lira, Ma? I heard kasi magkasama daw kayo. Yes, pero huwag ka magselos. Humingi lang ako ng dispensa tungkol sa nangyari kagabi. Sinabi ko na you were sorry for what happened. Yun lang ang dahilan kaya nagkita kami. It's okay, Ma. Hindi ako nagsiselos. Actually, hingin ko nga sana yung address ni Lira sa inyo eh. Para makapunta ako din personally at hihingi din ako ng tawad. Okay lang ba? Good. I would love for you to do that. Ibigay ko sa'yo sa loob ang address. Tara. Okay. Nakasabay po naming bumisita sa punto ni Angeline yung boyfriend niya. Si Prince. Nakilala ko na rin ho kung sino siya. Bakit? Gusto mo ba talaga makilala yon? Ninang, hindi rin naman yun yung unang beses na nagkita kami eh. Ilang beses na rin ho kami nagkita dun sa coffee shop na malapit sa school namin. Pero kanina ko lang kasi siya nakilala. Kanina ko lang nalaman yung pangalan niya. At sa kaninang, hindi ka maniniwala. Pero nahulaan ko na yung pangalan niya dati pa. Noon pa, na walang nagpapanggit sa akin. Tsaka, nung nakita kami doon sa videoke, parang magaan po yung loob ko sa kanya.
Parang natuwa ako nung nakita ko siya. Parang ganun. Kasi, siya yung boyfriend ni Angeline. Eh, ano ngayon? Ano gusto mong palabasin? Dahil boyfriend siya ni Angeline, ang feeling mo, boyfriend mo rin siya? Tigilan mo nga ako. Ninang, ito na nga yun. Posible kaya na dahil nasa akin yung puso ni Angeline, ay maramdaman ko rin yung nararamdaman niya? Hindi. Hindi ganun yun. Yan ka na. Lira, hindi ikaw si Angeline. Ikaw si Lira. Hindi porket nasa iyo yung puso ng tao. Feeling mo yung type niya, type mo rin? Ano ka ba? Alik ka nga dito. Dito. Dito, mapo ka dito. Yung, ang pangalan, Prince? Opo. Yung itsura ba? Cute ba? Gwapo? Ano? Tangkad? Ano ba? Ano ba itsura? Cute? Opo. Ayun. Crush mo. Yun lang yun. Oo. Crush mo lang. Eh, cute pala eh. Oh, di crush mo. Ay, naku, Ninang, hindi ko siya crush. Hindi, ang ibig ko sabihin, Eh, di crush mo. hindi, nung wala pa sa akin yung puso ni Angeline, ayaw na ayaw ko dun eh. Pero ngayon, Sira ka ba? Ang ingay-ingay mo? Sinturado ka pa nga eh. Gago ka pala eh. Ano? Dennis, tama na! Pasensya ka na. Dennis, okay na ako. May bago na akong puso. Kaya pwede sana ikaw din, magbago ka na din. Kalimutan mo na yung galit mo dun sa lalaking yun. Bakit parang kinakampihan mo siya? Pero ngayon, ano? Ba't hindi mo tinuloy yung sinasabi mo? Ano? Iyon na nga Ninang yung nakapagtataka. Wala ko kasi nung nalipat sa akin yung puso ni Angeline. Nawala na yung inis ko sa kanya. Sa totoo nga, Ninang, alam mo yun, pag nakikita ko siya, natutuwa ako. Crush mo? Ibig ko sabihin, ewan ko hindi ko alam, naiisip ko nga, baka nga dahil nasa akin yung puso ni Angeline. Yan ka na naman eh. Paulit-ulit na lang tayo dyan. Tigilan mo nga ako. Hindi nga ganun yun. Alam mo kasi, Lira, mabait kang tao. Hindi mo lang kaya na yung mainis isang tao ng pagmatagalan. Nag-e-expire agad. Diba? Ganun ka eh. Mula nung bata ka, ganun ka. Tigilan mo nga ako. Kung ano nung pumapasok isip mo. Pasok ko na yung sa loob. Crush mo lang. Yun lang yun. Batang ito. Hi, Lira. Pasensya ka na. Nakabukas kasi yung gate niyo eh, kaya pumasok na ako. Vanessa! Alam mo, hindi na kasi makakapaghintay yung bibigay ko sa'yo eh. Nagising ka ba? Kasi mukhang inaantok ka pa eh. Hindi mo na kailangang malungkot pa, iho. Sapagkat hindi naman kasi ikaw kanyang totoong iniwanan. Minahal ka niya at mahal na mahal ka pa rin niya. Friends? Friends! Kung pwede sana, huwag ka na muna makikipagkita sa anak ko. Hindi ko kayang pati ang puso ni Angeline ay hindi ko na makakasama. Wala naman ho tayong pinirmahang kontrata na nagsasaad na kailangan maging malapit si Lira sa asawa ninyo pagkatapos ng heart transplant. Baka nakakalimutan mo na puso ng anak namin ang ginamit sa puso ng anak mo para lang mabuhay siya.
It's not too late to pursue what you want. Inaalala ko po kasi si Inay. Siguradong magagalit yun sa akin pag nalaman yung nag-shift ako ng course. Hindi mo naman kailangan kaagad sabihin sa inay mo, di ba? Hindi ba pambabastos yung ginawa mong makipagkita ka sa anak ko kahit na pinagbawalan na kita? Walang hiya ka. Wala kang utang na loob!